pare. Tatlo kami. Dito sa bangka lang, maglulangoy din daw siya mamaya pag mainit na. Alright. Biyahe kami. Tara. Let's go. Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan. Andun si Utol, naantay na kami. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Init na sikat ng araw mga lods. Pero naka-prepare na kami. Ang oras alas 8. Yan o. Alright, pababa na kami mga lods kasi nandito na kami sa spot. So medyo malabo ang visibility ngayon dahil sa pag-ulan ng mga nakarang araw. Kaya susubukan pa rin namin dahil di pa kami makadayo. Di pa nag-dive ngayon si Bro Dave. Kaya dito muna kami sa malapit. Kaya rin kami dito ng surahan. Ang daming order. Nasa 20 kilos na surahan. So maghanap kami dito at samahan nyo ulit kayo mga lods. Okay? Alright. May surahan na daw sabi ni Utol. Sumot sa bato. Masusubukan to na old school na to. Ito yung gamit sa night dive. Okay. Ito naman yung pang day dive natin. Pang malakasan to mga lods. Alright. Dive safe. Yun mo kakod pare. Hinahila lang yung bangka. Lalangoy lang siya kasi mainit na panahon. Welcome back mga Lods sa panibagong episode. Eto, nag-dive na si Utol dito dahil may surahan na inilaw sa ilalim sumuot sa bahura. Kaya sinabayan ko na para ito na rin yung magiging warm up natin sa araw na ito. Inunan ko ng video si Utol habang nahanap yung surahan na sumuot. At maraming butas na ang tiningnan niya pero walang surahan na nagpakita sa kanya. Matagal na hinanap ni Utol at wala talaga kahit saang butas, kaya umahon na lang. Ahon na rin ako mga Lods dahil naka-warm up na tayo at sa susunod may panalong huli kagad tayo mga Lods. Alright. Pagkatapos ng warm up na ito mga Lods, may dinaanan pa kami na isang spot at tiningnan namin pero walang laman mga Lods. At nang makarating sa bandang taas na bahura, ito na yung unang dive ko dito mga Lods. Excited na ako dito dahil sa bahurang ito madalas na makakuha ko ng GT. Sa previous video ko, ito yung nakadali ako ng GT sa crack na ito. Habang palapit sa bahura, pinagmasdan ko muna ang crack na nasa unahan. Doon kasi ako nakakuha ng barakuda, bigay barakuda nung nakaraan. Pero nang lumingon ako dito ay may nakita na ako na palikpik ng isda, kaya nagmadali ako at itong inabutan ko mga Lods. Giant trevally kagad ang bumungad, kaya agad ko na tinira pero hindi na fatal ang isda mga Lods. Saglit lang na natigilan pero eto biglang humatak at napakalakas. Kaya umahon na ako mga Lods dahil medyo malalim ang spot na to.
Dahan-dahan lang na paibabaw habang pinipigilan ang line. Mas malakas ang loob dahil may dalawa akong kabady na kasama. Kaya kahit mag-dive tayo sa malalim, walang problema. Basta't lagi lang tatandaan na aahon tayo. Ano man ang mangyari, kailangan umahon tayo. Dubli ingat pa rin, lalo na sa mga malalim na part. Mahaba naman ang line, kaya hayaan lang natin. 13 to 14 na di pa mga lods. High tide kasi sa mga oras na to. Yes, sabit ini. Yes, sabit. Ang puno si Utol. Ang puno si Utol. Sana hindi sabit. Hindi na pitol. Magandang patama. Kayo, patama. Dahil lang nadali ka. Tunog. Yes, yung tulo. Hindi pa alam yun. Nag-dive. Hindi pa alam na nakayari na tayo sa unang isda. Wala ako pare. Ayan, flapper oh. Buli ni din agad ditagkasan. Tumagas pa dito sa may bunganga dyan. Yan oh. Dito lang, wala talaga kawala. Hindi na vital. Panalo. Mataro. At ayan na nga si kumpadre mga lods. Hawak-hawak pa yung buntot, paniguro na wala nang kawala ang isda. Ayos, thank you Lord. Kayari kagad tayo na. Unang isda pala. Ayun araw, ayun o. Sarap kadari tayo dito sa Makapon. Karami. Alright. Sa lahat pala na nagpa-shoutout sa bandang dulo po ng aking video ilalagay. Stay watching lang po hanggang dulo dahil nakarami kami ni Utol sa araw na ito. Ay, si Utol oh. Di ba alam ni Utol? Nakayari na tayo. Isa. Buhay pa. Ilang tira doon sa kayan. Buhay pa. Oh, sasang pare. Alright. Pare ko. At ayun na nga ang unang isda sa araw na ito. Hawak na ni kumpare para ihatid sa bangka. Alright, at panalo mga lods. Panalo. Next dive naman, dito pinalad tayo na makatira kagad sa draft shot. Dalawang rabbit fish kagad sa unahan ang nagpakita. Kaya eto, pinitas natin ng isa. Coral trout sana ang target ko dito pero may isda na sa malapit kaya hindi na ako dumiretso at tinira na natin to dahil pang ulam na rin yan at good size na. Alright? Rabbit fish or mublad tawag dito sa amin sa Bicol. Ito ang pangalawang isda natin sa araw na ito kaya panalo mga lods. Magaw.
Inakala ng kumpare ko na hindi ko tinamaan yung isda. Kaya tuwang-tuwa nung naiangat ko ang isda sa kanya. Pagkatapos ng pangalawang isda, nakapagpahinga na at ito na muli ang sumunod na dive. Target ang malaking crack na ito sa unahan. Nagbaka sakali na makakita ng isda dito dahil matagal at walang nakukuha dito na isda, pero sa pagkakataong ito ay mayroong laman at isang GT ulit ang nagpakita dito. At ito na nga mga lods, mas lumapit ako ng gusto dahil maliit ang tsansa na tamaan natin ng isda sa ganitong posisyon. At tinamaan naman natin mga lods, pero walang puntriya ang isda nung nakaramdam na tinamaan. Kaya ayun mga lods, sinabit sa bahura. Kaya pinilit ko pa rin na i-retrieve dahil kaya pa naman ang hininga. Pero hindi ito advisable na gawin, lalo na sa mga baguhan pa lang. Kaya kung hindi na kaya at kapos na sa hininga, ahon na tayo mga bro. Hayaan nyo na ang isda sa ilalim. Pwede naman balikan yan kapag nakapagpahinga na. Ayun na nga, tangayin na natin ng isda pa ibabaw. Ito yung pangatlong huli ko sa araw na ito. GT na naman ulit ito mga lods, pero maliit-lit pa, hindi pa gano'ng kalakihan. Higit 2 kilo pa lang ang GT na yan mga lods, kaya panalo pa rin yan mga lods. Alright. Tagal mag-retrieve ng isda. Nasa loob kasi. Pangalawa. At ayun na, abutin mo pare at ilagay na ulit sa bangka. Alright. At pagkatapos nga ng pangalawang trevally, lumangoy ng malayo-layo at ito na ulit ang sumunod na dive. 2 coral trout ang draft shot natin dito mga lods. At pinili na natin yung pinakamalaki. At ayun mga lods, nag-alikabok na. Mahigit 1 kilo na yan mga lods, kaya malaki na yan, goods na yan. Suno sa ibang lugar ang tawag dito, pero dito sa amin ang tawag nito ay rana or mangrove snapper. Habang paibabaw, tinatanggal ko na sa shop para mabilis, at pagdating sa ibabaw ay tapos na at itutuhog na lang natin. Naitog ko muna yung isda na yan dahil medyo malayo ang bangka, kaya sa baywang muna ilalagay. Pagkatapos may tuhog ng coral trout,
ay nakapagpahinga at ito, nagsagawa ulit tayo ng panibagong pagsisid. Habang pailalim pa nga lang ako dyan ay dinaanan ako ng grupo ng mga whitefish. Kaya ito, nag-ambush ako at pinagbastang mabuti ang perimeter kung mayroong isda na pwedeng matira. At eto na nga biglang lumabas mga lods, isang Brassy Trevally at malaki-laki na. Masyadong malapit na kaya kinalabitan ko na at tumbagos naman yung shot sa katawan. Sigurado na walang takas ang isda dahil sa tama. Kaya dumiretso na paahon para hatakin na lang isda kapag mahina na. Alright, isang Brassy Trevally ang natira natin dito at panalong panalo to mga lods. Hindi ako nagkamali. Maraming whitefish. Kaya sigurado mayroon talagang malalaki. Alright, panalo. Siyo tol. Apa na? Pa, dumaan na kila, ikaw pa. Ay, sarap na sabaw, pulaw-pulaw. Ayos. May tinira si Utol. Suraan. Kakain na kayo maya-maya. Alas 11:53 na. Alas 11:53. Kain na tayo. Kain muna kami. Tanghali na. Tol. Tol. Alright. Ha! Ayun na oh. Kailan Trevally na tayo? 4 na Trevally. Kain muna kami mga lods. Dito kami sa tabi ko tayo para makapagpahinga ng maayos. Ayun oh, puno na dito. 3 surahan na yan. Kuha ni Utol. Alright. Low tide na. Pwede na yan. Kain mo tayo. Kain muna kami mga lads. Ito. Oh. Rayado na maliliit. Tapos ayan oh, whitefish. Kayo tulgitan. Ayun, kain muna kami. Prinito. Tapos ito, nagdala ko ng sausawa na suka na manghang. Ayos. Banat to, banat. Let's go! Baba ulit mga lods. 11:11. Alright.
Nakababa ako pala ng bangka pala dyan, pero si Utol nauna na. Kaya nakita ko na lang na may tinira na isda at napakabilis ng pangyayari. Kakababa lang ng bangka, nakayari kaagad. At malaki-laki pa ang nadali. Isang uri ng sweet lips itong mga lods. Sapludan kung tawagin dito sa Bicol, sa amin. Hindi ko alam ang ibang tawag nito mga lods. Ayun, napakataba ng isda nito at napakasarap. Medyo lumakas na ang buhos ng ulan mga lods, kaya halos hindi na makita ang bangka sa unahan. Linampasan ko na nga pala si Utol kung saan siya nakakuha ng isda. At dito naman sa dive ko na ito, sa mababaw na parte lang, bala ko sanang tingnan ang crack dito sa may bandang baba. Pero hindi na ako umabot sa may pinakababa dahil sa unahan may napansin na kagad ako na grupo ng Trevally. Kaya dali-dali ko nang ginapang papunta kung saan nandun sila. At nang maabutan ko sa mas malapit na distansya, napansin ko na iba't ibang Trevallies ang nandito. Hindi nga lang masyadong kita sa camera dahil sa visibility ng tubig sa ilalim. Pumasok sila sa crack na ito na malalim. May naunang tatlo na Trevallies pero maliliit pa, kaya dito ako nakapunterya sa mga malalaki na ito. At ito, tumira ako ng isa. Kala ko yung GT na dahil malapad yung likod. Yun pala, ang natira ko ay Big Eye Trevally. Dami! Pang-apat ko na nga pala ito na Trevally na nakuha sa araw na ito mga lods. At si Utol nakadali din ng isa na Giant Trevally pero around 3 kilos pa lang. Big Eye pala itong nadali ko. Sayang yung malaking GT. May GT sana malaki. Kala ko ito na yun. Big Eye pala to. Pagkatapos nga pala ng Big Eye Trevally na may akyat sa bangka, pabalik na kami ng langoy ni Utol at ako dito ako dumaan sa pinakamababaw dahil masyadong low tide. Si Utol ay nasa may bandang taas. Sinubukan ko nga pala na tingnan dito sa pader na ito na bahura. At sa bandang dulo napansin ko na ang maraming surahan. Hindi ko inakala na mayroon pala dito sa mas malapit, kaya ito na lang yung nadali natin. Yung iba naman ay kumaripas na. Kanya-kanya na ng masusutan na bahura, kaya pinagmasdan ko kung saan mayroong pwede natin na balikan. At may napansin ako na isa na sumuot dito sa may bandang ito, kaya binalikan ko. Ang dami surahan. Napakaluted pero ang dami surahan dito sa mababaw. Shout out time muna pala tayo. Unahin na natin to si Giovanni Balaran. Shout out daw sa Bitanga family ng Batan, Rapu-Rapu Albay. Ayun, shout out po sa mga taga Rapu-Rapu Albay. Alano Fishing from Canada. Shout out sa mga taga Canada na OFW po natin dyan. Aldrich Jucarisa and family from Aldrich Yap, Micronesia.
Dennis Agna watching from New Zealand. Shoutout na rin kay Melbert De Leon from Paranaque. Kay Ma'am Christine Manlangit. Ayun, shoutout daw kay Mar Cerveto ng Pasig City. Ayun, malayo-layo na ang nararating natin mga lods. Kamayari. Ito na nga pala mga lods, nang maiakyat ko ang surahan na nakuha ko kanina. Binalikan ko na ang surahan na sumuot, bitbit ang flashlight at itong pang night dive na spear gun. Baka sakali na abutan natin dito mga lods. Pero nung pinailawan ko, bigla ko na lang napansin na nandun na pala siya at hindi ko nakalabitan mga lods. Nagulat din ako doon. Tiningnan ko pa baka nandun pa sa may bandang bunganga pero wala, sumuot masyado. Kaya hinayaan ko na muna yun mga lods at tumingin sa ibang butas kung mayroon pa. Muli kong binalikan at eto, nakaharap na sa palabas na sana siya pero inabutan pa natin. At ayun, maganda yung naging patama at hindi na nakakilos yung isda. Nasintro sa may mata. Ayos mga lods, napakataba na surahan ito. Nandito lang tayo sa may mababaw na parte, low tide masyado. Kaya kahit na tumayo sa parteng ibabaw ng bahura na to, Nagitik. Ayan o. Yung flapper. Hindi nakabaon. Patay. At taba. Ayos. at nang maiakyat sa bangka ang sumunod na surahan. Dito na ako dumaan mga lods sa may bababaw na parte na ito. Shortcut na ito mga lods kung baga, kasi direkta na ako doon sa may isa pa na crack. Dito kasi ang mas magandang daan kahit na medyo may alon. At nang madaanan ko nga ang isang crack na ito mga lods ay tiningnan ko at may nakita ko na napakaraming basi drummer. At ayun mga lods, malalaki na. Kaya sinubukan ko mga lods na makapitas kahit isa man lang. Nahirapan ako mag-focus sa isa kung alin ang titirahin ko dito. Napakalikot kasi ng isda at sinamahan pa ng alon sa ibabaw kaya masyadong malikot. Hindi ko maipunteriya ng maayos ang pana. Pero ito mga lods, nabigyan ng pagkakataon at nakayari tayo ng isa. Nakapitas tayo sa grupo nila. Ang dami ba si driver? Shoutout na rin pala kay Pancho Pantino ng Rapo-Rapo at kay Sir Dennis de la Cruz family ng Naik Cavite at sa mga taga Naik Cavite, lalo na sa mga tiyuhin ko at dyan sa Maragondon. Yes, shoutout din sa inyo dyan lahat. Alright, salamat sa panunood at pagsubaybay sa aking mga ginagawang adventure. At pagkatapos ko nga may tuhog ang naunang base drummer ay sumisid akong muli dito sa butas na ito na tagusan. Dito madalas ako dati nakakakuha ng iba't ibang isda, mangrove snapper o kaya sweet lips. At dito sinubukan ko ulit at may biglang ayun, may isdang bumulaga at hindi ko alam kung anong isda yun mga lods, basta ang alam ko tinamaan ko. Kaya excited ako kung anong isda ang lalabas dito habang hinahata ko mga lods. At ito pala isang base drummer ulit ang natira natin. Ayun, malaki-laki na kaya panalo mga lods. Pangalawang base drummer na to
sa araw na ito. Sa araw na ito mga lods, medyo nakarami tayo ng huli. At ganun din si Utol, nakadami din ng huli dito. Sobrang pasasalamat na naman sa umaapaw na biyaya na ibinigay sa araw na ito. At palaging pag-iingat sa tuwing magdadive kami ng mga espiro. Alright, panalo mga lods. Lapad ng laman. Oh, silver drummer. Lapad na. Ayos. Dalawa na. Pinakahuling isda na nga pala ito mga lods sa maghapon na ito. At pagkatapos kong may tuhog, ang isda na yan ay lumangoy na ako daan-daan papunta sa bangka para umakyat na. At ang oras na yan ay pwede nang umuwi dahil nakarami na. Pahabol na shoutout pala. Shoutout daw kay Tio Dominador Moradas at kay Ma'am Ima Moradas ng Jinsan City. Ayun, shoutout sa mga taga Jinsan. Shoutout na rin sa mga silent viewers at mga supporters natin. Sa lahat ng mga subscribers na palaging nanonood ng aking mga ginagawang adventure. Ayun, maraming salamat ulit. At sana ipagpalain tayong lahat. Alright, mag-ingat tayo palagi. God bless all mga lods. Uwi na. Ang oras alas 3:30. Ayos na yan. Sapat na yung ilang oras na pag-dive. Marami nang binigay na biyaya. Thank you Lord. Panalo talaga. Napabilib ako sa old spot. Alright. Dinali ka si Brad mo. Lalap na dalawa. Dalawa. Ito, surat. Sarap pa naman ito. Ito yung mga dadali namin, oh. Oh, ito yung dadali kong dalawa. Surad. Doon sa baba. Yan, oh. Napuno na. Tapos ito yung dalawa sa napakababaw. Panalo talaga. Nakakabilib yung old spot ngayon, panalo. Alright. Ito na ibabang isda. Kami doon pa. Doon idadaw ang bangka. So, yung isda dito ibababa ni Utol. Si Utol na magdadala. Alright, yan mga lods, oh. Naparami. Panalo sa old spot. Yan. Hindi na makikita ito sa bintahan. Kasi mamaya maghiwa-hiwalay na yung mga isda na yun. Nakadali din si Utol ng isang GT. Sa akin, wali 4. Yan. Ito. Nadali ni Utol. Hindi ka ganun. Ito pala, hindi pa na ituhog, oh. Ito yung nadali ni Utol. Tapos ito, yan ang malaking GT. Ito yung Big Eye Trevally. Ito yung Brasi Trevally. Yan, Suno o Coral Trout. Coral Trout. Surahan. Yan. 7 piraso na surahan. 2 base drummer. Tapos 5 GT. Ayan, oh, may mga rabbit fish pa. Halo. Panalo sa Trevally. Alright. Ito nga pala yung kinita namin sa maghapon ni Utol. Ayan, oh. Pinaiwan yung mga surahan at yung ibang isda kasi dumating si Utol galing Maynila.
Tsaka birthday ni Otol, yung kasama ko sa pag-dive nito. So ayan mga lods, oh. Hindi na ako sumama doon kila Tia. Panalo.